I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagtagpo sa unang pagkakataon ng dalawa nating bida. Ang misteryosong mandirigma at tagapagtanggol ng kaharian ng Gaiwol, ang may-ari ng Munsyado, at ang matapang na babaeng si Yun na nagtahi ng sugat niya. Iniligtas ng mandirigma si Yun mula kay General Piggy at bilang kapalit, tinahi nito ang sugat niya sa likod. Nang matapos siya ay inuwi niya ang kanyang inang si Makran at plano nilang lumipat ng tirahan upang takasan ang huwangbegang na humahabol sa kanila. Tila sumasaludo ang buong kalangitan sa engranding parada, puno ng sigaw ng tagumpay. Ang mga tambol ay patuloy sa kanilang dumadagandong na ritmo, habang ang mga trumpeta ay bumubuo ng isang melodiyang nagpapalakas ng damdamin ng lahat ng naruroon. Sa gitna ng maayos na hanay ng mga mandirigma, lumilipad ang pulang watawat na may gininto ang crest ng kaharian ng Gaiwol, simbolo ng lakas at karangalan. Nagkukumpulan ng mga mamamayan sa gilid ng daan, nag-uunahan upang masilayan ang mga bayaning nagbalik mula sa mahabang digmaan. Maririnig ang mga bulong at usap-usapan, puno ng paghanga at pag-asa. Sa unahan ng marcha, sakay ng isang kabayo, makikita ang malapad na balikat at matikas na tindig ng Crown Prince Sigang, suot ang kanyang baluti na nagliliwanag sa ilalim ng araw. Ang kanyang presensya ay tulad ng isang buhay na alamat, mataimtim at makapangyarihan. Sabi ng isa, sa wakas, ang parada para ipagdiwang ang tagumpay sa digmaan ay natuloy na rin. Sabi naman ng isa, sabi ng mga tao na naantala ito dahil biglang nawala ang Crown Prince o baka nakapagtamo ng isang malubhang pinsala. Pero mukhang hindi ito totoo. Sabi ng isa, oo nga, sabi ko naman sa inyo walang kwenta lahat ng chismis na yon. Napuno sila ng pagkamangha at kasiyahan habang nanunood ng parada. Sabi rin ng isa, narinig ko na ang Crown Prince ay nagiging Grim Reaper sa tuwing nahahawakan niya ang Moonshadow. Sabi naman ng isa, hinding-hindi matatalo ng basta-basta ang tagapagtanggol ng kaharian ng Gaiwol. Ang mga tao ay nag-uunahan, tila ayaw palampasin ang pagkakataong masilayan ang tinaguriang tagapagtanggol ng Gaiwol. Ang bawat hakbang ng kabayo ng Crown Prince ay tila sinasamba, at ang alingaw ng kanyang tagumpay ay lalo pang nagpalakas ng kanilang sigaw. Nagmamadali ang lahat upang makahanap ng magandang pwesto, gustong makalapit. Nakita ito ni Makran. Napansin siya ni Yun at nagtanong, anong nangyayari, Nay? Nakangiting sabi ni Makran, manunood silang lahat sa victory parade ng Crown Prince. Sabi nila, sobrang gwapo raw ng Crown Prince. Tara, silipin natin. Napabuntong hininga si Yun, alam niyang wala siyang magagawa kapag nagpumilit si Makran. Wala tayong oras para dyan, Nay. Alam mong marami pa tayong kailangang gawin. Paalala niya, ngunit di siya pinansin ni Makran at sinabi, Tara na, saglit lang naman. Susubukan sana ni Yun na pigilan ang kanyang ina ngunit sa isang iglap lang ay nawala na siya sa gitna ng napakaraming tao. Ngunit biglang natigilan si Yun nang marinig ang usapan ng mga katabi niya. Tanong ng isang katabi niya, yun bang taong may hawak ng espada ang Crown Prince? Yun ba ang Moonshadow? Ang espadang sinasabing tumutunog ng wam. Napalingon si Yun sa direksyon ng nagtanong nang banggitin nito ang isang espadang tumutunog. Itinaas ng prinsipe ang Moonshadow, at nang makita ito ni Yun, nakita niya na pamilyar ang espadang iyon. Hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba si Yun. Ang kakaibang tunog na iyon ay tila kapareho ng tunog na narinig niya sa kagubatan ng pugutan ng misteryosong mandirigma ang ulo ng lalaking humabol sa kanya. Nagulat siya nang mapagtanto ang posibilidad. Sabi niya sa isip niya, kung ganun ibig sabihin pala, ang lalaking kasama ko kahapon, ay ang Crown Prince. Inalis ng Crown Prince ang kanyang helmet at nakita ng maraming tao ang kanyang guwapong mukha. Kumaway siya sa mga tao, na paulit-ulit isinisigaw na siya ang tagapagtanggol ng kaharian ng Gaiwol. Habang tumitingala si Yun, ang kanyang mga mata ay hindi mapigil sa pagsunod sa bawat galaw ng Crown Prince. Ang mga mata ng prinsipe ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw, at ang kanyang matikas na posture at ngiti ay nagbigay daan sa mas mataas na paghanga mula sa mga tao sa paligid. Lahat ay tila nahulog sa isang uri ng hipnotismo sa tuwing ang Crown Prince ay kumaway o magsalita. Ang mga kababaihan ay hindi mate at tago ang kanilang pagkasabik, habang ang mga kalalakihan ay tahimik na pinagmamasdan ang makapangyarihang pinuno.
Ang alingaw ng paghanga at sigaw ng masasaya nilang taga-suporta ay umaabot sa kalangitan. Si Yun, na patuloy na pinagmamasdan ng gwapong prinsipe, ay hindi na kayang itago ang nararamdaman. Ang pakiramdam ng kilig ay tila umaabot sa kanyang kalamnan. Sa kabila ng lahat ng kabiganian sa paligid, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Napahawak si Yun sa kanyang dibdib at bahagyang namula, hindi may kakaila na ang kanyang puso ay mabilis na tumibok nang makita siya. Sabi niya sa sarili niya, wow! Hindi pa ako nakakita ng sinumang ganito kagwapo. Habang kumakaway ang Crown Prince, nag-cruise ang kanilang mga mata ni Yun, at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para sa kanya. Ngunit agad na umiwas ng tingin ang Crown Prince, at tila wala siyang pakialam o kahit kaunting pagkilala kay Yun. Nanlamig si Yun at tumagos sa kanyang isipan ang tanong, hindi ba niya ako nakilala? Hindi, mukhang wala talaga siyang ideya kung sino ako. Nagsimulang magsiksikan ang mga tao, nagmamadali upang sundan ang Crown Prince. Ang mga katawan ay nagkatalikod, nagkakaburol, at si Yun ay nahirapan, naipit sa gitna ng karamihan. Mabilis siyang nawala ng balanse at napadapa sa lupa, na parabang ang buong katawan niya ay sumabog sa sakit. Habang nakadapa, narinig niya ang isang boses na malumanay na nagtanong, ayos ka lang ba? Tumanggaw siya, ngunit nang itaas ang kanyang mata, nakita niya ang isang anino na tumatakbo sa harapan niya. Nagkatinginan sila at tumambad sa kanya ang isang lalaki na may maamong mukha, may mahabang buhok at nakasakay sa isang kabayo. Nahihiya siyang sumagot sa isang mahinang boses, oo, ayos lang ako. Bahagyang namula si Yun dahil gwapo rin ang lalaking ito na nagpakita ng malasakit sa kanya sa gitna ng mataong lansangan. May biglang lumitaw mula sa gilid ng lalaki, isang matandang lalaki na nakasakay rin sa kabayo. Tumingin siya sa lalaki at mababakas ang pagmamadali sa kanyang boses, pinaalalahan niya ang lalaki. Aniya, kailangan nating makasunod sa parada, kamahalan. Ang lalaki sa kabayo ay tumanggo at saglit na sumagot, sige. Habang sila ay nagtungo na palayo, narinig ni Yun ang usapan ng mga tao sa malapit na nagsabi, kamahalan daw. Malamang yun si Prinsipe Yanjo. Nagulat si Yun at mabilis na nagtanong sa kanyang isip, Prinsipe Yanjo. Narinig ni Yun ang mga usap-usapan mula sa mga tao sa gilid niya. Prinsipe Yanjo, di ba siya yung mahina, inosente, at walang silbing prinsipe na hindi tinatanggap ng royal family dahil ang kanyang ina ay isang mababang lingkod sa palasyo? Mukhang parang nagpapakita pa rin sa kanya ng kabutihan ang Crown Prince dahil magkapatid sila. Kaya naman laging sumusunod at sama-sama si Prinsipe Yanjo sa kanya sa labanan. Habang tinatanggap ng Crown Prince na si Yigang ang atensyon at papuri ng mga tao sa gitna ng magarbong parada, ang kanyang kapatid ay tahimik na nakasunod sa dulo ng parada, nakatago sa gitna ng mga madla. Napaisip si Yun at sinubukang depensahan ng prinsipe, well, sigurado ako na mas mabuti pa rin ang kanyang kalagayan kaysa sa atin dahil bahagi pa rin siya ng royal family. Naisip niya na wala sila sa lugar na husgahan ang kanyang kalagayan, dahil sila ay mga ordinaryong mamamayan lamang. Bukod pa rito ay kahit na hindi niya kilala ang prinsipe ay naglaan siya ng kaunting oras upang kumustahin ang kalagayan niya nang madapa siya sa gitna ng kalsada. Sagot ng isang lalaki, mas mabuti kamo. Narinig ko palaging gumagawa ng gulo si Prinsipe Yanjo. Hindi na ako magugulat kung matatagpuan siyang sinaksak hanggang mamatay. Hindi mo ba nabalitaan ang tungkol kay General Piggy? Pinugutan daw siya ng ulo. At nagpatuloy ang lalaki sa pagdadaldal ukol sa nangyari kay General Piggy. Binanggit pa niya na deserve daw ni General Piggy ang nangyari sa kanya dahil sa dami ng mga taong galit sa kanya dulot ng kanyang pagkagahaman. Ngunit alam niyo ang buong kwento tungkol kay General Piggy, na ipinagtanggol siya kagabi ng isang misteryosong mandirigma mula sa gahamang general. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng mga tao, minabuti niyang iwasan ang mga usapan at ituloy ang plano nilang makalayo ng kanyang ina. Habang tumatakbo siya, hindi na niya alintana kung saan siya pupunta. Tila nawawala siya sa gitna ng kaguluhan, sa alon ng mga nagmamadaling tao na naglalakad patungo sa parada. Ang bawat hakbang, sinusubukan niyang hanapin ang kanyang ina dahil nahiwalay sila. Nangingibabaw ang pagmamadali sa kanyang isipan dahil alam niya na nalalapit na ang oras ng panganib dahil may pinagtataguan sila. Walang ibang nasa isip niya kundi ang layuning makatakas mula sa mga kalaban. Wala silang ibang ninais ng kanyang ina kundi ang makalaya ng tuluyan mula sa mapait nilang nakaraan at mamuhay ng mapayapa.
Sa isang bakanting lansangan, biglang may sumunggab ng braso ni Yun at sinabi, nahanap din kitang daga ka. Nang lumingon si Yun, agad niyang nakita ang isang kalbong lalaki na medyo may edad na, may peklat sa mata at kalbo. Nakilala niya agad ang lalaking ito, ang pinuno ng Huangbei gang na humahabol sa kanila. Saan man siya magtungo, nag-iiwan siya ng lagim at takot, isang peking ngiti na nakatago sa likod ng mga sugat na dulot ng mga hindi malilimutang laban. Ang Huangbei gang ang nagmamay-ari ng isang bahay aliwan kung saan nagtatrabaho noon ang kanyang ina. Kinaladkad siya nito patungo sa isang tagong bahagi ng lansangan, kung saan wala ng taong makakakita dahil ang lahat ay nakapukaw ang atensyon sa nagaganap na parada. Dito, tinulak siya ni Huangbei sa lupa, ang katawan ni Yun ay dumagundong sa matigas na kalsada. Ang matalim na sakit na dulot ng pagkakabasag ng kanyang tuhod ay pumasok sa kanyang katawan, ngunit pinilit niyang hindi magpadala sa sakit. Kayong mga daga kayo, saan kayo pupunta sa tingin nyo? Sigaw ni Huangbei, ang kanyang boses ay puno ng galit at puot. Ang presensya nito ay nagbigay ng takot sa paligid, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng galit habang binabaybay ang bawat hakbang upang durugan ang natitirang lakas ni Yun. Naramdaman ni Yun ang pag-aalimpuyo ng takot sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi niya kayang magpatalo, hindi pa ngayon. Ang buhay nila ng kanyang ina ay nakataya. Bumangon si Yun mula sa pagkakadapa at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Sa kabila ng pisikal na kahinaan, ang kanyang tingin ay puno ng tapang. Sumagot siya, pinapanood lang namin ang Victory Parade. Ano bang kaguluhan ito? Ilang oras pa bago ang nakatakdang pagkikita natin Ngunit hindi kumbinsido ang taga Huangbei gang. Galit na babala niya, hindi mo ko maloloko. Tingin mo ba hindi ko alam na binabalak mo na namang tumakas? Kailangan ko pa bang ipaalala kung gaano kalaking gulo ang dinulot nyo sa amin At sinimulang ipaalala ng lalaki ang panahon na kinupkup niya ang dalawa upang pagtrabahuan sa bahay aliwan. Nang mga panahong yun, bata pa si Yun. Sabi niya, sabi ko noon kumuha ka ng customer at aliwin mo, pero anong ginawa mo? Sinaksak mo siya at tumakas kayo. At sa lahat ng pwede mong saktan, isang opisyal ng gobyerno pa. Sobrang nahirapan akong linisin ang ginawa niyong kalat. Alam mo ba kung ilang taon at gaano karaming pera ang ginugol ko para hanapin kayo, mga ulupong kayo? Ang mga mata ni Yun ay nanlilisik, puno ng galit at puot, habang tinatanaw niya ang matandang lalaki. Napag-isip siya ng malalim, at ang mga alaala ng nakaraan ay damaloy sa kanyang isipan. Ang mga panahong iyon, nung siya at ang kanyang ina ay pinilit mabuhay sa ilalim ng matinding hirap sa kamay ng Huangbei. Bata pa siya noon, walang muwang, at walang magawa ang mga katulad nila na ipinagbibili sa ibang tao ang katawan upang mabuhay. Ngunit hindi siya magpapatalo, hindi na siya ang batang naaapi na handang sumuko. Nagkaroon sila ng pagkakataong magsimula ng panibagong buhay kaya gagawin nila ang lahat upang makamtan iyon. Habang nagsasalita ang lalaki, hindi umiwas ang mga mata ni Yun. Walang takot, walang pag-urong. Sa kabila ng lahat ng ipinagdaanan nila, hindi siya magpapatalo sa ilalim ng matinding takot na ipinapakita ng kalaban. Tinignan ng lalaki ng masama ang nakaupong si Yun habang nanlilisik ang mga mata. Sabi niya, naghintay ako buong araw gaya ng hiniling mo, kaya magbayad ka na ngayon. Kung hindi mo kayang bayaran, kailangan mo kong bayaran sa ibang paraan. Gaya ng katawan mo, o ng katawan mo, o ng katawan mo. Nakangisi ang lalaki at patuloy sa malademonyong balak niya. Natatawang sabi pa niya, napakaganda nito noong bata ba ito, at ngayon ay mas maganda ka na. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang may humiwas sa hangin at dumaplis sa kanyang pisngi. Tumulo ang dulo sa dumaplis na bahagi. Nang inig siya sa galit at nagtanong, sino ang naglakas loob na umatake sa akin? Nakita niyo ang pamilyar na lalaki sa di kalayuan, may hawak na crossbow. Ito si Prinsipe Yanzhou. Nagtatakang tanong sa sarili ni Yun habang pinagmamasdan ng prinsipe, hindi ba siya ang sinasabing mahina at walang silbing prinsipe? Anong ginagawa niya rito? Samantalang kanina lang ay nagkita sila sa parada. Hindi niya akalain na aabot dito ang malasakit ng prinsipe para sa kanya. Pinagmasdan ni Yanzhou ang crossbow na hawak niya, ang matalim na tingin ay nakatutok sa bawat bahagi ng kagamitan. Ang pana na ito ay isang interesanteng bagay, sabi niya habang marahang hinihimas ang katawan ng crossbow. Isang magaang hawak lang, tumitilapon na ang mga palaso.
Ang kanyang boses ay mabagsik, may tinatagong lakas na hindi agad mahahalata. Galit na sabi ng lalaki, huwag mo nang palakihin ang problema. Bakit ka ba nakikialam dito? Ngunit hindi siya pinansin ni Prinsipe Yonjo. Habang abala sa paghawak ng crossbow, tila hindi naririnig ang galit na boses ng kalaban. Ganito lang pala kadali ito gamitin, sabi niya, at sa isang mabilis na galaw, pinaikot niya ang kamay at mabilis na pinakawala ng isang palaso. Bago pa makapagsalita si Huang Bei, ang palaso ay dumaplis at tumama sa gilid ng lalaki, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang mata. Tumigil si Huang Bei at napatingin sa palasong tumama sa tabi ng kanyang mukha. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang galit ay nagsimulang magbago ng anyo, ngayon, may takot. Ang mga mata niya ay damilat ng malaki, naguguluhan at natatakot sa kakayahan ng prinsipe. Nanlaki ang mga mata niyon at napabulala sa isip niya, pambihira. Kaya pala sinasabi ng mga tao na hindi na sila magugulat kung may sumaksak na lang sa kanya hanggang sa mamatay. Napatunayan niyang totoo nga ang sabi-sabi na narinig niya kanina, natakaw gulo ang prinsipeng ito at mukhang hindi nag-iisip kung susugod. Napalitan ng pag-aalala ang pagkagulat niyon. Habang tinitingnan ng sitwasyon, ramdam niya ang bigat ng kalagayan. Ang galit ng lalaki at ang katahimikan ng prinsipe ay nagdulot ng matinding tensyon sa hangin. Kahit na black sheep pa siya, isa pa rin siyang prinsipe. Bulong niyon sa sarili. Kapag nasaktan siya, baka ako pa ang sisihin. Nagmamadali siyang nag-isip ng paraan upang maiwasan ang mas malaking gulo. Sige, ililigtas ko muna siya kung gayon. Ang sumagi sa isip niya, at mabilis niyang tinipon ang lakas ng loob upang harapin ang patuloy na nag-aalab na sitwasyon. Kung hindi siya kikilos ngayon, baka maging huli na ang lahat. At imbes na Huang Bei gang lamang ang humahabol sa kanilang mag-ina, baka bukas ay pati royal family na. Napalitan ng determinasyon ang mga mata ni Yun at ang bawat salitang binigkas niya ay may kasamang tapang. Tumitig siya sa lalaki at matapang na nagsalita, "Hoy, ako ang gusto mong makuha, di ba?" Napalingon ang lalaki sa kanya, at napansin ni Yun ang saglit na pagkalito sa mata ng kalaban. Hindi pwedeng makalusot sa kanya ang pagkakataong ito. Nagpatuloy si Yun, ang boses niya ay puno ng matinding pahayag, "Hindi mo ba nakikita na mahina at malambot siyang bata? Huwag mo nang palakihin ang isang maliit na butas. Paalisan muna natin ang young master na ito." Ayaw niyang madamay ang prinsipe at pinaplano ni Yun na harapin ng mag-isa ang kalaban. Natatawang sinabi ng lalaki, kasama ang mga kasamahan mula sa Huang Bei gang, abat ang tapang naman ng maliit na kuting na ito. "Ano namang balak mong gawin ha?" Mabilis na kinuha ni Yun ang isang nakatagong punyal mula sa ilalim ng kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay sumiklab ng kumpiyansa at determinasyon. Sabi niya, pagod na ako sa inyo. Wala na akong pakialam sa utang. Maglaban tayo rito, ngayon mismo. Kesyo ako man o ikaw, isa sa atin ay hindi makakalabas ng buhay rito. Mababakas ang mga naipong hinanakit mula sa kanyang tinig. Kahit na hindi ito ang pinaka-ideal na paraan, alam niya na hindi siya makakatakas sa sitwasyong ito at kahit makatakas man sila muli ngayon, patuloy lamang silang hahabuling mag-ina. Ang punyal na hawak niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, at ang bawat pagkilos niya ay puno ng hangarin, ang tapusin na ang laban, at itaya ang kanyang buhay. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya pati na rin ang prinsipe. Sa gitna ng tensyon, ano kaya ang gagawin ng prinsipe? Kailan kaya malalaman ni Yun ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao? Makakawala kaya ang bida mula sa malupit na sitwasyon? Abangan sa susunod na kabanata.